Pinaghirapan ni David na makuha ang mga ari-arian ng kabalyero pero si Tanggol ang nakikinabang. At samantala, desperado na itong si David na hindi mabawi ni Tanggol ang pagkatao nito sa kanya. Si Barretes ang mapagbunto na ni David sa kanyang galit. Handa na si David na putulan ng hininga ang kanyang ina para lang hindi umano siya mabuko. Ngunit walang magagawa ang masamang binabalak ni David laban kay Marites sabagkat mas lalong binigyan niya ng dahilan itong si Tanggol para siya'y tapusin. Samantala, naisip na ni Rigor na gagawin ito ni Tanggol sa kanya na siya'y gustong tapusin ito. Pero hindi umano papalagpasin ni Rigor ang ginawa ni Tanggol at gusto niya itong ipakulong. Inilapit ni Rigor kay Suarez ang kasong isang pasanan niya dito kay Tanggol. Sa kasamang palad, hindi siya binigyan ng pansin ni Suarez. Dito na pagtanto ni Rigor na hawak nga ni Tanggol sa leeg si Suarez at Agustos. Sa kabilang banda, sobrang stress nitong si David, puno na siya ng problema. Kinagat ni David ang bitag na inihanda ni Ramon para sa kanya. Nagkipagkita itong si David kay Vera para mapag-usapan umano ang pagpapalaka niya sa mga negosyong naangkin niya ngayon. Dumating si David sa lugar na pinag-usapan nila ni Vera. Mataas ang kumpiyansa ni David na mapasakamay na nga ang mga ari-ariang matagal na niyang inaasam-asam. Nakapwesto na rin ang mga tauhan ni Ramon para pagdukot kay David at halos hindi na makapaghintay itong si David na mahawakan ang mga dokumento sa mga ari-arian ni Facundo. Ngunit sa kasamang palad ng binuklat naman ito ni Vera, laking gulat na lang ni David na hindi sa kanyang tunay na pangalan ang nakasulat, kundi pangalan ni Tanggol. Nagalit ng sobra-sobra itong si David dahil hindi umano sumunod itong si Vera sa kanilang napag-usapan. Depensa ni Vera, hindi umano niya maaring isaalang-alang ang mga ari-arian ng mga kabalyero sa totoong pumatay umano sa mga ito.